ng Bangon Sambayanan, mga kabombo, si Sir Eric Celis, live via Zoom. Eric, sir, maayong gabi, magandang gabi, sir. Ay, magandang gabi sa iyo, Bombo Kevin. Magandang gabi po sa mga tagapagpakinig at tagapagsuporta ng ating programa dyan sa Zona Libre sa Bombo Radio Philippines. Okay, sir. Itong mainit muna na usapin, sir, o makaya sa time mag-jump off ta sa ibang mga usapin. Pero first and foremost, sir, ano yung statement ninyo regarding itong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong sa confirmation of charges, sir, na kinonfirm na ng-International Criminal Court ang mga reklamo against the dating Pangulo ng Pilipinas, sir? Mga kababayan, Bombo Kevin, expected po yan, sapagkat ang ICC is a highly politicized so-called international tribunal. Sa kanilang pangingialam pa lang noong nakaraang taon na nakipagsabwatan sila kay Marcos at kila Romualdez para magkaroon ng cross-border abduction equivalent to extraordinary rendition at hindi na idinaan pa sa local court confirmation, hindi sinunod ang Rome Statute mismo nila at hindi kinilala ang konstitusyon ng Pilipinas, nang sila po ay nakipag-cooperate ang gobyerno ni Marcos sa kanila in conspiracy, malinaw po na ang ICC ay mayroon ng preconceived bias. At nakita natin na itong desisyon sa confirmation of charges tsaka yung denial of appeal sa Chambers Court, sa appeal chambers na kung pwede mapalaya pansamantala si Pangulong Duterte, ay expected ito na mangyayari maliban pa na may preconceived bias talaga. Itong mga members or pamunuan ng hukom ng ICC laban kay Pangulong Duterte dahil sa kanyang strong rule of law na hindi swak at hindi tumutugma dito sa mga liberal ideology ng karamihan ng mga nasa bumubuo ng ICC. Ibinulgar din po ng 18 former soldiers na nagkaroon ng budget na mahigit or almost $1 million or $2 million, I mean, equivalent to around 120 million pesos na ginamit po para sa operations ng ICC. So it appears na mayroon pong issue ng bribery, panunuhol, at ang paggamit ng pondo ng gobyerno mula doon sa mga nanakaw o nakurap na mga pondo na pinagpaparti-partihan. At hindi lang po ito aligasyon, Bombo Kevin. Ito ay diniklara mismo ni ngayon Ombudsman Boying Rimulya, but during the time na nagkikipag-meeting siya kay Trillanes at sa mga ICC representative of panel of prosecutors, 2 or 3 times po na nakipagpulong sila kasama si Boying Rimulya. So nangyari nga ang sinasabi ng mga former soldiers na ito na sila ang naghatid ng pera, pinabariyahan nila ang mahigit 120 million pesos at kinonvert into a dollar exchange na equivalent, at yun nga umabot na mga 2 million mahigit dollars, US dollars, ang ibinigay po sa mga team of delegation ng ICC. So what would you expect them, mga kababayan, kung hindi sundin nila ang kagustuhan at disenyo ng gobyerno sa kasalukuyan ni Marcos at ni Romualdez na ipatatapon talaga si Pangulong Duterte outside of Philippine territory kahit pa na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas noong 2019 March pa. Null and void na po ang kanilang treaty authority and they do not have any jurisdiction at all over the Philippine sovereignty, and yet dahil nga kagustuhan at disenyo nila Marcos ay nakipagsabwatan ng ICC sa illegal na pagkuha kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Oo. Itong sa sir, sa siguro yan, papuntang trial na talaga. Ano yung tingin mo, sir, sa posibleng magiging takbo ng trial? Yun din ba? Bias din, sir? Dapat sana objective sila sa evidence sana, sir? Yes, sapagkat ang alleged crimes
or crimes against humanity cases na ini-allege laban kay Pangulong Duterte ay sabi nila mahigit 5,000 or close to 6,000 cases of killings. Pero ang mayroon lang pong naiproseso silang evidence is only 49. Out of the 49 na mayroon pong kaakibat na affidavit and related evidence, doon sa sinasabi nilang almost 6,000 killings during the time of war against drugs, ang I think 15 or 19 ay nangyari at ina-allege nung siya ay mayor pa sa Davao City. So technically, during his time sa war against drugs as president, mga nasa 20 plus lang, 25 cases lang ang nabuo ng mga nagre-represent dito sa mga complainants. So dyan pa lang questionable na kung bakit hindi tumutugma ang datos at impormasyon versus allegation, pati po ang mga ebidensya. Pangalawa, Bongbong Kevin, malinaw naman po na may prejudgment na nangyayari. Okay. Sapagkat lahat po ng mga petisyon at motion ng mga abogado po or defense team ni Pangulong Duterte denied ang lahat ng kanilang request. No? In fact, pwede pong magkaroon ng temporary release and temporary grant of liberty to former President Duterte sapagkat nasa pre-trial stage pa po ito. Matagal-tagal pa ito, mga 5 to 8 years yan. Yeah. At the average ang mga prosecution duration. So pwede naman pong inilagay nila ito sa halimbawa, house arrest sa Netherlands o kaya sa bansang Belgium, Norway o kaya ay saan mang bansa na idideklara nila at pumapayag sa ICC na magkaroon ng country custody kay Pangulong Duterte. At nangyari na yan sa iba pa mga leaders na naakusahan ng similar crimes on so-called crimes against humanity na hindi kailangan sila po ay nakakulong kahit may trial na inihahanda o mga gagawin pa. Diyan pa lang makikita natin na hindi talaga nila gustong palabasin o pagbibigyan ng pagkakataon na maka-enjoy man ng kanyang temporary liberty si Pangulong Duterte. These are indicators na kung magtuloy-tuloy po into trial, ay mukhang maaga ng nahatulan at nahusgahan po ang Pangulong Duterte patungkol po sa sinasabi kong manifest bias ng ICC at kaya nga hindi ang kinikilala mga kababayan, Bongbong Kevin. Ang ICC is not recognized by the United States of America, by Russia, by North Korea, by Saudi Arabia, at I think pati Pakistan, in India, hindi nila ito kinikilala. China, hindi nila kinikilala ang ICC dahil ang nature ng ICC ay pwedeng sulusulan ng mga malalakas na bansa sa Europa at gamitin ito for political intervention against any sovereign state na gusto nilang pakialaman. At yan ang ginagawa nila sa matagal na panahon, nagiging pakialamero sila sa mga so-called issue ng warlordism and other related crimes sa Africa. And this is the first time na ang isang Asian leader sa katawan po ni Pangulong Duterte ay pinadukot and then illegal na nakakulong at ang hindi pa masagot-sagot hanggang ngayon, Bongbong Kevin, mga kababayan, ay ang pagbibigay ng suhol na more than $2 million, equivalent to 120 million pesos na nanggaling sa partidahan ng mga ninakaw na kabanang bayan at napunta pa sa ICC sa kanilang operational cost, Bongbong Kevin. Oo. Pero sir ba, may mga posible bang gawin yung mga supporters ng dating Pangulo para iparating, sir, na mas matimbang para sa Pilipinas ang ginawa niyang pagkontra sa droga, sir? In as far as the position of those who support former President Duterte, at milyon din po ang bilang ng mga Pilipino na may paniniwala that the country is better off with Duterte during the time na kanyang dinurog at talagang sinalanta ng tudo ang mga mundo ng mga kriminal, no? Ng terorista, ng drug traffickers at iba pa sa droga na sangkot. Kung sa tanong mo may magagawa pa ba?
Oh. ang mga kababayan natin para mapabilis o matulungan po na ma-reconsider itong desisyon ng patuloy na pagkakapiit kay Pangulong Duterte. Tantamount na nga ito sa lack of jurisdiction ng ICC, ay ang pwede po magpetisyon sa UN, Secretary General's Office, at bigyan po ng demand ang United Nations Secretary General's Office to review the conduct of the operational activities related sa pagkakakuha kay Pangulong Duterte kung nilabag ba ang tinatawag na International Covenant for the Protection of Civil and Political Rights, yung Universal Declaration of Human Rights. Yan, pwede yan, no? Or, ang isang bagay dyan na magpetisyon ang Philippine government na dito litisin sa Pilipinas ang pagkatao ni Pangulong Duterte sapagkat functional ang ating judicial and court and legal system sa Pilipinas. Pero sa tingin ko, at the mercy ng ICC, Chamber of Judges, si Pangulong Duterte, sapagkat gagamitin siya as trophy bilang ipakita na material for visual aid ng mga judges of ICC. At sasabihin nila, kita nyo, kaya naming habulin ang isang presidente ng Pilipinas at kaya namin siyang papanagutin kahit pa nawala na sila ng treaty jurisdiction and authority over the Philippines. I think mabigat ang challenge ngayon how to convince the ICC. Kontrolado ang narrative nila ng ICC ng mga leftist, ng mga pro-communist, pro-socialist groups na naglalabi dyan laban kay Duterte sa Netherlands. So dyan palang dihadong-dihado na, malayo pa at malabo po ang lalakbayin ng legal defense team ni Pangulong Duterte hanggat siya ay makakabalik sa pamamagitan ng pag-release sa kanya sa ICC. Sa tingin ko malabo pa ito at hindi ito immediate na magaganap. Pero kumpiyansa din kayo, sir, sa team ng depensa? I am not familiar with Attorney Kaufman, nababasa ko lang yung record niya. So far sa kanyang record for defense sa mga naakusahan ng similar crimes sa kay Pangulong Duterte in the last 15 years na nag-practice dyan si Attorney Kaufman, ang kanyang winning percentage ay 80%. 4 out of 5 cases na hinawakan niya na dismiss. At ang isa ay lower sentence at makakalabas na rin. No? Pero yan ay depende pa rin po sa temperamento ng paglalaro ng politika sa loob ng ICC. Sapagkat hindi natin makokontrol o masasabi na pwede nilang pagbigyan ang kahilingan na pwedeng dito na lang litisin si Pangulong Duterte sa Pilipinas o kaya ay on humanitarian ground ay ipa-house arrest na lang siya. Mukhang malabo i-grant yan, Bombo Kevin, and I think those who love former President Duterte, we have to prepare for the long night. Mahaba ito, mahabang gabi ng pakikipagtunggalian sa loob ng ICC unless kasi wala itong automatic review Bombo Kevin, mga kababayan. Walang provision sa United Nations and sa Rome Statute na pwedeng magsagawa ng automatic review ang UN Secretary General's Office. Walang ganon. Politically, paano mo nakikita, sir, ang takbo ng politika sa Pilipinas with this development? Ay mas lalo lamang po na magkakaroon ng simpatya ang mga naniniwala sa strong rule of law at style of governance ni Pangulong Duterte. Kaya naman po kung titingnan natin, halos itinapo na lahat ng kasamaan at kasiraan laban kay Vice President Sara Duterte with more than, according sa estimate, mga 10 billion pesos na ang ginamit for the last 3 years almost na sinisira siya sa media. No? Pero kita pa rin natin, bumabalik pa rin po ang simpatya ng mayoriya ng mga mamamayan sa mga Duterte. Malaking factor po dyan ang pagkakaroon po ng symbolic inspirational figure para sa mga diehard na mga naniniwala sa Duterte brand of leadership, sa good governance under the rule of law, strong rule of law. Sa mga naniniwala
na mas malakas po ang loob ng gobyerno at ng kanyang mamamayan kung isang Rodrigo Duterte ang mamumuno. Sa tingin ko po, mas lalo lamang na lalawak at titibay pa ang sentimiento laban kay Marcos at kila Romualdez, at ang balanse nito ay mas lalo pong paniniwalaan ng mga tao si Vice President Sara Duterte bilang alternative to the leadership dahil wala na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So makakatulong ba ang patuloy na it appears to be persecution, political isolation, and dirty political operations against the President and sa loob ng ICC, ma-turn into sympathy ba ito? Pabor sa mga kandidato ng kanyang grupo at or pati sa kanyang anak. Sa tingin ko pumapabor doon na Bongbong Kevin na mas lalong nagsisimpatya ang maraming pamilyang Pilipino, mayoriya ng mga Pilipino sa kalagayan ngayon ni Pangulong Duterte, and that sympathy transcends towards even sympathy for electing his daughter again or electing his daughter to become another Duterte in the office of the President. So, even though ba, sir, na kung hindi man ma-impeach ang Vice President, parang political gain ito to the President, itong Vice President natin. Yes. In fact, kaya nga nagsasagawa ng parang mini trial which is illegal. Ang fishing expedition is bawal din. Ang House Committee on Justice sa House of Representatives, in spite na limited lang dapat sila sa pag-process, pag-evaluate, pag-decide through recommendation and debate on the plenary kung makukuha ba ang 1/3 votes para ma-affirm ang desisyon na isampa ang kaso. Pero kung titingnan natin, hindi nila inantay ang Senado na mag-trial. Diyan pala nag-trial na sila, pati po ang mga bank secrecy law, binaliwala, nilabag ito, pati ang Anti-Money Laundering Act, nilabag ito, ang saligang batas, because pagdating sa Senado, sa tanong mo, will the Sara Duterte lead in all this survey, kahit pa naiakyat sa impeachment court ang kanyang kaso mula sa House of Representatives, will the people still, majority of them, believe Sara Duterte? Sa tingin ko mananatili po yan, Bongbong Kevin, sapagkat buo na ang loob ng mga mamamayan eh. They know na kahit anong aligasyon na ibinabato sa mga Duterte, hindi sila mangungurakot eh. Hindi sila naging mangungurakot, hindi sila mandarambong. Siguro malakas ang kanilang loob paglaban sa kriminalidad, paglaban sa terrorism, pero sa graft and corruption, mahirap nila Marcos at Romualdez at ng kanilang mga kaalyado na ito ay idikit at idikdik sa kagaya po ng kay Vice President Sara Duterte na pagkatao, sapagkat mas lalo po nilang nakikita ang kanyang ama sa kanyang pagkatao. So can Vice President Sara Duterte exploit and maximize that kind of sustaining larger portion ng mga ating mamamayan na sumusuporta kay Pangulong Duterte, at ngayon ang kanyang anak naman ang susuportahan? Sa tingin ko dyan yan patungo. Ang estimate ko, ang electorate vote base na sumisimpatya ng mga botante kay Sara Duterte, hindi pa rin bababa sa 30 million electorates sakali mang gawin ang eleksyon ngayon o sa 2028. Siguro sir, may oras pa naman sir. Any comments sa mga developments sa impeachment hearing or impeachment complaint against the Vice President po, sir? Ano yung stand ng Bangon Sambayanan regarding dito? Nakakagalit at nakakatakot at the same time ang ginawa ng AMLAC na nilabag nila ang 3 batas, at ito ay kasabwat pa ang Committee on Justice at ang House of Representatives. These are criminal violations according to legal professional experts na nakakausap natin. Ang unang nilabag dyan ay ang privileged communication and confidentiality of material communication to the Vice President or to any Filipino na nakasaad po sa Bill of Rights. Hindi ka pwede pilitin at nang walang tamang utos sa korte na i-divulge ang mga bagay na personal sa iyo, including ang mga bank deposits, financial transactions. Those are part of the privacy and confidentiality privilege, at karapatan yan sa ilalim ng ating saligang batas na kinikilala.
Yan, unang nilabag yan ng AMLAC, unang nilabag din yan kahapon doon at lantaran at garapalan on the part of the House of Representatives ng mga Committee on Justice leaders. Pangalawa, ang pag-divulge ng anumang personal, financial, and bank transaction ng isang tao nang hindi ipinag-utos ng korte ay illegal. At yan ay malinaw sa sabi ng mga abogado at maraming nakikinig, kailangan mag-apply kanya ng petition or motion to be granted na ipa-release in public ang confidentiality ng mga records at mga informasyon. Kailangan ma-establish ang probable cause. At ang petition ay hindi lamang inihain ng gobyerno sa RTC level, Original Trial Court. Sa Court of Appeals mo dapat dalhin yan. Bago ka i-grant, kailangan alam ng huwes, alam ng mga hukom, tatlo yan sila, na totoo itong binabanggit mo related to sa pinupurso mo o iyong sinusundan na kaso. Kung hindi yan related yan, halimbawa, paano naging related ang 2006 hanggang 2021 at ulang bahagi ng 2022 na mga financial transactions and records and bank account records ng mga Duterte, lalo na ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa ni Attorney Manscarpio, kung ang kinakaso sa kanya impeachable offense na gustong i-establish, at yan ay nagsisimula lang sa 2022 ang kanyang term. Magtatatlong taon lang siya, Bongbong Kevin, which means doon pa lang illegal na ang ginawa ng AMLAC, sapagkat bakit nyo binulatlat? Bakit nyo ibinandera ang pribado ng mga transaksyon at mga bank records ng isang tao, isang public official na hindi sakop at saklaw ng inireklamo? Yung mga panahon na yon, mga 18 years yon, Bongbong Kevin, na idinagdag nila. 21. Kaya kung total, go billion. 18. 21 kasi lahat-lahat, no? Oo. So, kung i-total mo ang transactions, billion. Isa pa yan, Bongbong Kevin, mga kababayan. Ang ginamit nila ang tinatawag na GTV, Gross Transaction Value. Tinototal mo ang withdrawals and deposits para magkaroon ka ng sum of amount. That is wrong. Kasi, alimbawa, nag-deposit ka, kay may income ka na 1 million, tapos ginamit mo naman ang 800,000 the next week. So, kung itingnan mo ang gross transaction value, 1 million at ang 800,000 i-plus mo, sasabihin na ang yung transaction ay 1.8 million. Well, in fact, ang cash on hand is only 200,000. So, yan ang mga binaluktot na pag-present. Sabi ng mga eksperto legal, criminal offense ito, Bongbong Kevin. Ang pangatlong batas na nilabag nila, ang anti-money laundering law mismo. Nagsasabi na kung walang court order, pero napakahigpit ang pangangailangan na i-pursue ang financial records, kailangan ito ay related to the particular case. Kailan naging related to the particular case? Ang mga records mula 2006 to 2021, hindi naman siya vice president dyan. So the malice, the criminal intent na gamitin sa pagpapahiya at pangdaraya sa publiko, sa opinyon ng taong bayan, that was very disgusting. Nakakapanlumo, nakakagalit, at nakita natin na tama talaga ang pagdulog sa Korte Suprema that what the Committee on Justice ng House of Representatives is doing is gross abuse of discretion, tantamount or amounting to lack of jurisdiction and authority. Sige. Ka Eric, baka lang siguro may hindi ako na itanong, and for the parting message para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ngayong gabi. Yung kay Trillanes, galing yun sa basurahan eh. Ulit-ulit yun na lang sinasabi yun eh. Paulit-ulit. Ngayon, kaya nga may pinadala sa akin, Bongbong Kevin, may picture ni Vice President Sara Duterte, ni Martin Romualdez, at ni Sammy Oy. Magkakasama sila at nag-post si Martin Romualdez 2019. Ang nakalagay dyan, I'm very happy to be part sa meeting na ito with Sara Duterte together with my friend, Sammy Oy. O paano naging drug lord yan si Sammy Oy? Kung pati pala si Speaker Martin Romualdez na siyang itinuturo na financier at benefactor ni Trillanes sa kanyang operation, ay barkada ni Sammy Oy. Ibig sabihin po, hindi lahat ng sinasabi doon sa House of Representatives ay paniwalaan. The purpose there is to do demolition job, black propaganda, at ang nakakapanlumo because the institutions of government are being corrupted.
being weaponized, distorted, and being exploited para sa maruming laro ng politika, like AMLAC, like House of Representatives, like impeachment process. Nakakalungkot ito, Bumbo Kevin, sapagkat tahimik lang ang si Marcos na ganun po ang pagsalaula dito sa uri ng mga institusyon na dapat magiging bahagi ito ng tinatawag natin na gatekeeping mechanism to preserve democracy and defend the rights of the people, pero nagiging instrumento sa maruming laro ng politika. Kagaya ng isang criminal element, established leader ng kidnap or ransom group, identified by the PNP, bibigyan mo ng primadonna treatment na parang napakahalaga ng kanyang sinasabi, when in fact laway lang ang kapital niya, pardon for that word, at wala siyang corroborating witnesses or corroborating testimony and documents, and then sasabihin mo na napakabigat ng kanyang testimonya in an official function of so-called hearing related to impeachment. Sigurado ako, Bumbo Kevin, mga kababayan, mababasura ito sa Korte Suprema for the second time around. Sapagkat lantaran, garapalan po ang pang-aabuso sa kapangyarihan at ang paggamit sa impeachment proceedings na inaabuso hindi para sa pananagutan at tamang prinsipyo ng paggamit ng naayon sa batas, kundi para sa pagwasak sa isang political figure na kalaban ng administrasyon. And that is very deeply disturbing and seriously worrying. Sapagkat yan ay pwedeng ulitin at pwedeng gawin din nila yan, nila Marcos at ng katauhan niya laban sa mga Supreme Court justices na ngayon ay naninindigan laban sa mga maiinit na issue like ang unprogrammed appropriations. Napakaganda ng mga oral arguments na binring up po ng ilang mga hukom kagaya ni Senior Associate Justice Marvick Leonin. Yeah. At ngayon tinatarget din siya for impeachment man dahil sa mga sal-in issues. Siguro ang ibang pag-uusapan natin, Bumbo Kevin, kung ano ang mga implikasyon, pati po itong mga pagkakaroon ng balita that Martin Romualdez is out in the open now, at sooner ay magre-reveal siya kung ano ang naging kalakaran sa sindikato ng malawakang pandarambong na umabot sa 1.5 or 1.7 trillion pesos, particular sa flood control projects na ito. Maybe in our next schedule of interview, Bumbo Kevin, Yes. na may sapat tayong oras sa talakayan na ito. Yeah, and yun sa mga panawagan nyo rin sa Bangon Sambayanan, ha, na itong Supreme Court, sir, inutusan na ang Executive Department na tumalima regarding this. Para sa lahat ng tao din naman ito, kung totoo ba naman o hindi. Sige. Sir, Eric Serli, sir, daghan kayong salamat, sir. Maayong gabi. Ay, magandang gabi muli at maraming salamat po sa Bombo Radio Philippines at maraming salamat po sa programa ninyo sa Zona Libre at mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat muli. Si Eric Celis, mga kabombong, Secretary General ng Bangon Sambayanan. 16 minutos nakalabay sa alas 8. Agatak na sa gabi, mga kabombo, diri sa itong pagpanaguban sa ato